Hey everyone! Say hi! Hi. What are you eating? Cheesecake. Cheesecake. Cheesecake! It's Friday! Ginagawan ako ng pwesto ni Prime. Kaya ako ay nakatayo dito. Look at my tummy. I'm 6 months pregnant. Hello, Mom. Pinapatuyo ko lang yung deodorant spray. Mag-grocery kami today and hindi pa rin ako nakakapag-nesting. Pero, March na and kailangan by April ma-start ko na yung nesting. Tapos, end of April, pagpasok ng May, kailangan ay kompleto ko na lahat. So, ayun. Gusto ko kasi ako talaga yung bibili. Ayoko yung papabili lang ako. Marami ako naka-add to cart. Pero, yun nga. Gusto ko kasi ako yung personal na mag-check ng mismong gamit, ganyan, ng mismong item. Kasi minsan, pag online rin, alam mo yon, iba yung naka-display sa photos, iba yung dadating. Most of the time. Ganun yung experience ko online. So, at saka, yun, mas okay yung nakakapili ako ng, you know, personally, napipili, nakikita ko yung item and nakakapag-decide ako kung kailangan yon, kung gusto ko yon, bilhin, ganyan. Si Prime nakakatuwa, nagyayaya siyang magpagupit kahapon after school niya. Today kasi Saturday, and after school niya, sabi niya gusto niya na daw magpagupit. Nangangati daw siya sa hair niya. So parang na-realize ko, time flies so fast. Na-realize ko kung gaano kabilis din yung oras and gaano mo dapat i-cherish yung moments ng pagbata pa sila. Ngayon, baka magpagupit si Prime kasi kahapon may pasok pa si Pao. Sinundo lang namin siya. Tapos nakakatuwa kasi kwento ko lang, share ko lang sa inyo mga mommies. Si Prime ngayon, siya kasi ay kinder 2. So sa pasukan, grade 1 na siya. Pero ngayon, nagre-request na siya kay Pao na pag susunduin siya, make sure daw na late siya susunduin. Nakakatuwa lang kasi kaya niya ni-request na gusto niyang late siya sunduin dahil gusto niya makipaglaro sa mga classmates niya and sa mga schoolmates niya na nandun sa canteen, nasa lobby. Very random siya na request pero may reason siya kung bakit gusto niya late magpasundo dahil gusto niya munang mag-spend ng time after class na makipaglaro, makipaghabulan, ganyan. And kahapon pag pagsundo namin kasi late nga namin siya sinundo, pagsundo namin, nakita namin nakikipaghabulan siya sa grade 1 student. Natuwa lang ako. Niisip ko si Prime ay lumalaki na talaga kasi gano'n na yung mga requests niya. Alam niya na kung kailan magpapagupit, samantalang dati ayaw niya magpagupit, iiyak siya. Kung siya ay pinasok namin sa preschool, first time, iyak ng iyak, 3 weeks na laging kasama si Pao sa loob ng room, ayaw magpaiwan, pero ngayon gusto na late siyang susunduin. And yun guys, mag-grocery lang kami today. Ito ang aking tummy. Ito ko sa inyo quick. Ayan siya. Ito ang aking tummy ng hindi ako bloated din. Yung as in, kakaano ko lang, kakagising, kape lang. Nagkakape ako mga mommies, pwede naman na daw yun, sabi ng aking OB. Sabi ng OB ko nung nagpa-check up ako kasi kinonsult ko lahat sa kanya and sabi niya pwede naman daw ang coffee. Basta limit lang sa 2 cups per day. Pero honestly, half cup lang per day ang nako-consume ko. So talagang hindi ako super duper sumusobra sa caffeine. As in, alam mo yon,
minsan pa nga, mababa sa kalahati ng cup yung aking nako-consume. Para lang ma-boost yung aking, alam mo yun, mood. Kasi isa ako sa mga tao na hindi nakakapag-function pag walang kape. Kung gets nyo yun, may mga tao naman na hindi nagkakape. So, pero sa akin, big deal yung kape kasi yun ang nagpapagising sa akin. Yun ang nagpapaboost ng energy ko. Energy booster ko talaga yung coffee every morning. And mga mommies, gusto ko i-share sa inyo yung clips nung, may mga konting clips ako nung quiz bee ni Prime. Kasi alam nyo ba, sobrang nakaka-excite and sobrang gandang experience na si Prime po ay ni-represent yung kanyang school para sumali sa spelling quiz bee. Ang kalaban niya dun is 18 schools, guys. Mo yung nandun kami ni Pao, tapos kami yung mas kinakabahan. Tapos medyo na-feel bad pa kami kasi umiyak si Prime. Hindi kami nagpapakita kay Prime kasi pag nakita niya kami madidistract siya. Kapag na-distract siya, lapit siya sa amin, magyayaya na siyang umuwi. So, syempre, diba, sayang naman. And syempre, yung effort ng kanyang teacher and sa school. Kasi nga, siya lang mag-isa yung magre-represent sa school for English. May isa siyang classmate for math. Dalawa lang sila na nag-represent sa school for for preschool level. And pinipilit naman talagang hindi magpakita kay Prime. Syempre, pag quiz bee, nandoon lahat sila nakagather sa unahan ng hall. And wala siyang ibang kasama doon. Tapos kahit si teacher niya, hindi pwedeng tumabi sa kanya kasi nga kailangan iba yung kasama nila doon. Coaching, ganyan. Sobrang kabang-kawa kami and sobrang nakakatuwa mga mommies kasi although yun nga, umiyak siya, nakita namin siya, umiiyak siya doon sa unahan, sa upuan niya, tapos naghahanap siya ng kasama, hinahanap niya teacher niya. Tapos kinabahan na kami, sabi ko, naku, mukhang uuwi ata kami And then, nilapitan niya, tumakbo si Prime sa kanyang teacher, nasify siya ng teacher niya. And then, good thing naman na convince siya ng kanyang teacher na umupo na ulit dun sa kanyang designated area. Mommy's pang 4th si Prime. Yung almost there na siya, pero kahit ano pa man, sabi nga namin, basta maituloy lang ni Prime, maitawid lang. Sobrang gandang milestone na yun nangyari. And ayun, alam nyo, 2 mistakes lang siya. And apparently, kasi yung isang mistake na yun, 4 points. Nagkulang lang siya. Yung flute, nagkulang lang siya sa E. Pero alam nyo, kung nasagot niya yun, ay talaga, siya ang first placer. Pero ayun ang will ni Lord na mo first experience niya, tapos kinder pa, tapos umiyak pa siya, sobrang kinakabahan daw siya, and yet ginaid siya ni Lord, ginaid kami ni Lord, and pang 4th siya out of 18 schools na kanyang kalaban. So glory to God talaga. Sobrang happy, sobrang nakaka-proud, and sobrang kaming blessed na pinagkalooban ng knowledge ni Lord si Prime. Interviewin natin si Prime. Prime, how's your experience dun sa quiz bee mo? Tinatagalog na namin si Prime kasi para Tagalog na rin siya. Tagalog na namin kakausapin ng kanyang kapatid para hindi siya mahirapan Tagalog. Si Prime naman is nakakaintindi naman siya ng Tagalog. Pero, sanay lang siya, sasagutin niya yung kausap niya sa English. Pero, kahit kausapin namin siyang Tagalog, naintindihan niya. Pero ngayon, nowadays, sumasagot na rin siya ng Tagalog. Sige nga, mag-Tagalog ka, Prime? No. Ayaw niya kasi may camera. I don't like! Nangaasar na siya, kasi may camera. Ayaw niya magpa-camera. Kahit video call, ayaw niya din. Hey, mommies. Good morning. It's Sunday today and it's palengke day for us. Sasama ako mamalengke. Diyan lang yung palengke sa Talipapa lang din. And naka-e-bike kami. Nag-breakfast lang si Prime. Tapos kami ay magsisimba. Kaya ako ay gagayak na rin para at least gagaling ng palengke, pagkaluto, diretso na kami magsimba. Hindi ko alam kung pupunta kami today sa mall para bumili ng mga baby essentials.
By the way, yung mall na yun is sobrang lapit lang. And nag-i-e-bike lang din kami. May bagong bukas na mall kasi dito malapit sa amin. So, ayun, para hindi na tayo lumayo. Dahil alam nyo na, ako ay madali nang mapagod pagka matagal nakatayo. And nararamdaman ko na rin ng super intense yung galaw ni baby sa loob ng aking tiyan. Ay no, kagaya ngayon, konting galaw niya, talagang ramdam na ramdam ko na siya. And medyo nakikita ko na siya sa tiyan ko na nagwe-wave yung tiyan ko. Yun, minsan tinatawag ko si Prime, si Pau, pagka gumagalaw si baby. Tapos nag-i-enjoy sila, nakikita nila na nagwe-wave yung aking tummy. Nag-iisip ako ng masarap lutuin na ulam. Wala nga akong cravings talaga. Wala pa akong maisip na gusto kong kainin. Pero, ayun, mamamalengke muna kami, guys. Hello, mommies. Kakauwi lang namin na malengke. Pero ito, suot ko yung aking favorite na church dress. Ito kasi yung pinaka-komportable ako so far na dress. And ayan, mahaba siya. Ganyan. Ito yung mga gusto kong sinusuot pag nagsisimba ako. Kasi, ayan, garterized yung sa taas niya. So, ito, talagang maluwag yung sa chan na area ng dress. Kaya ito yung komportable kong pang simba. Guess what did I say earlier? Who? Me. What? This thing. What I said earlier. It starts with a letter X. I don't know, love. The first word is central. The second, Centro Mall. yes. Why? You wanna go to Centro Mall? No, I'm just saying that. Yes, we will go to Centro Mall later because Ooh. Mom is gonna check little one's Of course I was gonna say that. clothes. Right? Yes. Of course you should say that. And now this is stuck. I don't know why. Hey, look at this. First pin it, masturbate. Just keep on going. Magsisimba na. Smile. It's stop now. Okay, that's enough. Bye, guys. Base sa sana marami akong makita mamaya na mga pwede kong mabili for little one. Inom muna ako ng gamot. Tomorrow I check up ko sa OB, congenital. Day off ko tomorrow, so every Monday yung aking pag Monday ako nagpapaschedule ng check up. Tinatapat ko siya sa Monday sa day off ko. Turtle niya. Here's the back. And here's a shell. Yeah. Hi guys! Prime's gonna help me make My favorite Shanghai with cheese. with cheese. Oh yeah. Si Prime tagalagay ng cheese. Another one. Why Shanghai is your favorite ulam? Because
Halika dito ka sa camera. Because it's my favorite and I tasted it. It's yummy. Yes. Who made your Shanghai? Nah. Who's Nen? They don't know what Nen is. Can you just tell them? Oh, put ka na one cheese in the middle. Okay. Hey, good job. What is your most favorite ulam? Only one Luto na tayo. burger. Burger. Shanghai burger. No, burger and Shanghai. Okay, what is your least favorite? What's least mean? The you don't like. Of course, green soup. Green soup. Yesterday, kumain si Prime ng munggo. And guess what? Sumuka si Prime. What is that? This is green grandma. Okay, let's fry it and you're gonna taste it, okay? Oh, Sit ka dito. we're gonna taste test. We're gonna taste test the Shanghai that man made. Here you go. Is it kind of hot? Yeah, it is hot, but look at the cheese. Oh, you blow it while I fry the others. Oh. Hello. And here's my favorite cheese. Hot. Are you ready? Yes. What's the taste? Like, Go-oin na naman yan. 100%. Okay. Let's go. I'm gonna make it na. Papak mo na yan. Tapos kakain ka na, ha? Okay. Pineapple ko. Da. Hello. Nagpe-prepare ako for my check-up, mga mommy, sa aking OB. Monthly check-up ko. And sa pagkakaalam ko, congenital ultrasound yung gagawin sa akin for today. To check yung ano ni baby, yung paglaki niya. Check yung growth ni baby sa aking tummy today. Sana normal lahat and healthy si little one. Ready na ako for my check-up, mommies. Ito ang aking outfit. Nag-t-shirt lang ako. Kasi, di na ako nag-dress. Kasi nga, yung ultrasound ako. So, itataas yung damit ko naman. T-shirt na lang. Ating ulam, almondigas. Hey, mommies. Nakauwi na kami. Nanonood lang ako ng Incognito. And then, take out kami ng pizza and fries. Sobrang init sa labas, guys. Ito ay alaking sauce. Favorite ko. Macdo. And, ito na yung mga nabili namin na pang newborn na damit. So, mamaya i-haul natin yung mga napamili namin. And you know what, mommy? Sobrang mura doon. As in, mura tapos may mga magagandang quality. So, doon kami nag-decide bumili ng mga baru-baruan. Kasi ito, halos 2 linggo lang, 3 linggo lang magagamit ni baby. Kasi based nga sa experience ko kay Prime, parang 2 weeks lang hindi nakasya sa kanya yung kanyang mga baru-baruan. Since, di ba pagkapanganak ng baby, may pusod pa yan, kailangan ganito lang yung mga damit na ipapagamit natin para madaling hubarin. So, yung mga onesie, saka ko nabibilihin yan kapag ka hindi nakasya itong mga to.
So, ito konti lang. Tingnan nyo naman kung gaano kamura. Nagtingin kami sa SM. And, alam nyo, 3 pirasong ganito nasa 400. Mga 380, ganon. Kulang-kulang 400. Tingnan nyo ito. 135 lang, mommies. And, hindi mo naman kailangan ng mamahali na damit sa newborn. Kasi, saglit lang talaga nila magagamit. So, practical lang. Ayan, ang cute. 3 piraso na yan, ha? 135. And then, meron tayong, so, meron akong binili na, ayan, sando type. Para pag hindi naka-open yung aircon, ganyan, pag nasa sala si baby. And syempre, lahat to, kung mapapasin yung kulay puti lang siya. Saka ako nabibilhan ng mga makukulay kapag alam nyo yun, pwede na siyang pumorma-porma. Pero dahil newborn, talagang ganyan ang importanteng white lang para kapag may langgam, insekto, may dumi, madali natin siyang makikita. Syempre, meron tayong pajama. Tingnan nyo, 143 peraso na din to, mga miss. Ayan. May mga na-recover akong pajama ni Prime nung baby siya. That's why 3 peraso lang yung binili namin kasi usually pang lamig lang naman ito sa gabi, ganyan. And kapag araw naman, diaper lang siya. So, ayan. Pajama. And, meron tayo syempre shorts na cute. 130 pesos. 3 piraso. And maganda yung tela nito, guys. Cotton siya. Hindi siya yung iba na super nipis. So, ayan. And then, meron tayong long sleeves naman. 135, 3 peraso na din. Ayan. Meron din siyang ribbon para alam nyo yon, madali siyang masuot. Mahubad kapag papalitan ng damit. And ayan, long sleeve type naman siya. So, overall, ang pangtaas natin, 6 pairs na pang baba. And then, 6 pairs ng pang taas. Ay, actually, 9 pala. Kasi meron pa tong t-shirt type na plain white lang din. And it's only 130 din. So, lahat ng nabili namin is hindi umabot ng 150. Yung 3 pieces. Sobrang practical lang tayo. Ayan. Sobrang mura, 'di ba? And practical lang siya kasi yun. Ayun, ang ganda na ng tela niya, mommies. Ang ganda. Cotton siya, pure cotton. And lalabhan na lang namin to. Bibili pa kami ng tiny buds, sabon panglaba for newborn. So, pag dumating yon, guys, is yun, lalabhan na namin siya. Tapos, paplansyahin, and then magpe-prepare na ako. Actually, mag-aayos ako ng closet namin para at least ma-check ko kung saan ko pwedeng ilagay yung mga damit ni little one. Ito, ang cute-cute. Syempre, bumili ako doon ng bib. 110, 3 pieces. Ay, yan, meron tayo. Tapos, meron din akong mga naitabi na lalabhan na gamit ni Prime noong siya ay baby. Kaya, 3 piraso lang yung aking binili. And then, syempre, hindi mawawala yung lampin. Hindi na nagbibigkis ang mga bata sa panahon ngayon. Hindi na siya nire-recommend ng mga pedia, ganyan. So, makabagong ano na tayo para pamamaraan sa newborn. Pero, syempre, hindi pa rin mawawala ang lampin. Meron tayong lampin, 180 pesos. Ito ay, ilang peraso ba to? 5 pieces ata to, mga mommies. Mawawala pa muna, sobrang importante pagkakargahin si baby. Lalagay sa ating balikat para hindi madikit si baby sa ating damit kasi nga 'di ba sensitive ang skin ng mga newborn. Meron pa tayong hindi mawawala ang ating bonnet, 65 pesos, 3 piraso. 'Di ba? Sobrang mura, mommies.
And ang bonnet ay hindi mo naman siya laging gagamitin. Pagkapanganak lang, ay actually 5 peraso siya. 1, 2, 3, 4, 6 pieces pala siya. 6 pieces pala siya. 65 pesos, 6 pieces na. And ayan o, ang ganda niya. Cotton siya. And garterized. Ayan, bonnet. So, isa lang pack ang binili ko kasi yun nga. Hindi naman siya laging ginagamit. And, ayan. Gaya lang muna natin dito habang hindi pa nalalabahan. Siyempre, hindi mawawala ang booties or yung ano tawag dito? Medyas, booties. Maraming medyas si Prime, kaya ganitong klase lang yung binili namin. For newborn lang talaga. And ano lang siya, 95 pesos. Ang 3 peraso. 3 pares. Na. Ayan, booties. Ang wala lang doon, mga mommies, wala akong nakita is yung mittens, yung gloves ni baby. Syempre, kailangan siyang lagyan nun. For the first few months, para hindi niya makakalmot ang kanyang face, para hindi nagsusubo-subo ng kamay, ganyan. So, I think orderan ko na lang siya sa online shop. So, ito, wala kaming mittens. So, for now, wala din ako na-recover kay Prime noon. So, ayun. Ang mittens kasi doon, makukulay. Blue, yellow, green. Ayoko ng may kulay. Gusto ko parang plain white lang muna lahat yung ipapagamit. Kay baby habang, alam niyo yun, first few weeks, first months. Lastly, guys, meron tayong swaddle blanket. And it's only 210. Malaki to, pwedeng gawing pang towel kay baby. Receiving blanket, pwedeng gawing latag sa kanyang crib. Pwedeng gawing baby towel. Isang peraso lang to guys na malaki. So, ayan. Pang receiving blanket at the same time. And, yan, color white ang lahat. Saka na kami uli mag-update ng wardrobe ni little one kapag ayun, lumaki na siya. And pag alam kong hindi na kasya yung mga pang 0 to 3 months niya na damit. Actually, ito feeling ko pang wala pang 1 month hindi na kasya to. So, saka na yun. Mga onesie yung gagamitin namin kagaya kay Prime noon. Pero for now, ito lang muna yung binili namin yung mga importante na kailangan naming ipack sa aming hospital bag. Kasi 1 month before ng aking due date, kailangan kompleto na yung hospital bag ko. So far, wala pa kaming mga baby essentials. So, inuna ko muna itong mga damit na to para at least maayos ko na yung unti-unti kong maayos yung ano ni baby, yung mga damit niya, yung mga kailangan niya, and yung area kung saan ko ilalagay yung mga damit ni baby.